Nagpupuyos ang damdamin ko sa inis at selos. Lalo na nang makita kong ngiting-ngiti si Alice, at hinimas-himas pa ang braso ni Iris. Si Iris naman ay panay piksi ng brasong hinihimas ni Alice. Pero ang sabi niya papasok siya sa trabaho. Ano, nagsisinungaling na naman ba siya? Nagdidilim na ang paningin ko sa selos. Inis na humakbang ako palapit sa kanila. Pero hinawakan ako sa braso ni Carmen. Nicole, bitiwan mo ako Carmen. Pumiksi ako sa hawak niya. Maghunus-dili ka kasi muna. Paano ako maghunus-dili? Yung boyfriend ko kasama niya ang ex niya, at hinihimas-himas siya. Humanda lang sa akin yung Aristotle na yan. Nanggigigil sa inis na sabi ko, at nagmarcha na palapit sa dalawa. Oy Nicole, tawag ni Carmen sa akin. Pero mas lalong nagdilim ang paningin ko, nang dumikit pa ang lintang Alice sa katawan ni Iris. At mas lalo pa akong nagngit-ngit nang ngumuso si Alice, at elapit ang bibig sa mukha ni Iris. Dito na ako hindi nakatiis. Kusang gumalaw ang kamay ko para tanggalin ang flat sandals ko, at ibato kay Alice. Sapol sa mukha. Bitawan mo si Iris Linta ka. Kang ayaw ko sa kanya. Parehas silang gulat na lumingon sa akin. Si Alice ay nanlalaki ang mga matang sapo-sapo ang pisnging tinamaan ko ng sandalyas. Si Iris naman ay nakangangang nakatingin sa akin. Nicole, anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa akin nang makalapit na ako. Ako ang dapat magtanong kung ano ang ginagawa mo dito, kasama tong lintang ex mo. Singhal ko sa kanya. May kikitain lang ako ngayon dito. Sino? Itong ex mo. Akusa ko sa kanya. Hindi. Bakit kayo magkasama? Nagpupuyo sa inis na tanong ko. Napasuklay naman siya ng buhok. Tila inis. Aba, siya pa ang may ganang menas. Ang babaeng Linta naman ay himas-himas pa rin ang pisngi, at masama ang tingin sa akin. Sa maraming taon ko siyang hindi nakita, ay masasabi kong mas gumanda pa siya lalo. Mukha siyang modelo, kaya siguro nakipagkita sa kanya si Iris. Hirap akong napalunok, dahil parang may nakabara sa lalamunan ko. Nicole, huwag kang mag-eskandalo dito, nakakahiya. Pinagtitinginan nila tayo. Saka ko lang na-realize na halos nakatingin nga sa amin ang mga tao sa mall, at tila naghihintay ng susunod na eksena. May ilan pang ang tila binibidyohan kami. Namula naman ang mukha ko sa hiya, at bahagyang yumuko. Hinapit naman ako sa bewang ni Iris, at hinalikan sa ulo. Nakita kong napaawang ang labi ni Alice na palipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Hanggang ngayon ba naman Iris, nakabuntot pa rin sa'yo yang ampun nyo? Bulalas niya. Shut up Alice. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo, na hindi namin siya ampon? She's my fiancé. Ani Iris. What? Gulat na gulat ang mukha ni Alice. Siya ang tinutukoy mong fiancé mo. Yeah. Napakagatlabi naman ako. Si Carmen naman na nasa gilid ko lan, ay pasimpleng tinutop ng isang kamay ang bibig. Pinatulan mo ang kinakapatid mo Iris. Oh my gosh. Parang kapatid mo na yan ah. How gross. Parang nandidiring sabi niya. Kumalabog naman ang dibdib ko sa kaba, dahil sa reaksyon niya. Ito na nga ba ang sinasabi ko Ang may isipin at sabihin ang ibang tao sa relasyon namin. Tumingin ako kay Iris. Nakatingin din pala siya sa akin. Pero hinalikan lang niya ako sa noo. Hindi naman po sila magkadugo ate. Kaya ayos lang. Nakakakilig nga sabat ni Carmen. Binalingan siya ni Alice na masama ang tingin. Shut up. I'm not talking to you, and don't call me ate, hindi kita kapatid. Singhal sa kanya ni Alice. Inirapan na lang niya ito. Wala akong pakialam sa anumang sasabihin mo Alice. Ani Iris kay Alice. Let's go baby. Inakay na niya ako paalis. Dinampot pa niya ang sandals kong binato kay Alice kanina, at tinulungan akong isuot yon. Iniwan naming nakangangalang si Alice. Sumunod naman sa amin si Carmen. Hindi na sumabay sa amin si Carmen, kahit inayan na namin siya. Pumara na lang siya ng taxi. Sinabi ko na lang na mag-chat na lang kami. Galit ka ba? Antad niya sa akin, habang nasa gitna kami ng biyahe pa uwi. Humalukip-kap ako at bahagyang napanguso. Sabi mo may kikitain ka sa mall. Lihis ko sa tanong niya. Antong hininga siya. Yeah. Pero tatawagan ko na lang siya mamaya. At uulitin ko hindi si Alice ang kikitain ko okay. Aksidenteng nagkita lang talaga kami.
Kahit nagpapaliwanag na siya ay inis pa rin ako. Bakit hinayaan mong himas-himasin ka niya sa braso? Tapos nung dumikit siya sa'yo hindi ka lumayo. Kung hindi ko pa siya binato ng sandals muntik ka pa niyang mahalikan. Lalayo naman talaga ako sa kanya, naunahan mo lang ako. Mahinahon pa ring paliwanag niya. Talaga ba? Sarkastikong sabi ko sabay irap sa kanya. Paano kung hindi ko sila nakita, baka naghalikan pa sila. Nagngingit-ngit na naman ako sa selos. Mamaya pa ay itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sandaling walang umimik sa amin. Mula nang maghiwalay kami ni Alice 8 years ago, pinutol ko na ang kontak ko sa kanya. Lumipad na rin siya sa Amerika para doon mag-aral. Wala na akong balita sa kanya, at hindi rin ako interesado. Aksidente lang kaming nagkita kanina sa mall. At aaminin ko gusto niyang makipagbalikan sa akin. Pero sinabi kong hindi ako interesado dahil may fiancé na ako, at malapit ng ikasal. Kinuha niya ang kamay ko, at dinala sa labi niya. Simula nang mahalin kita bilang isang babae, nawala na ako ng interes sa iba. Ikaw na lang lagi ang laman ng isip at puso ko. Kinagat ko ang labi ko at yumuko. Nagi-guilty ako dahil pinagdudahan ko siya. Sorry, nagseselos lang naman ako Tumawa siya at kinabig ako payakap. Hinalik-halikan niya ang ulo ko. Nagangat ako ng mukha, at sinalubong ng halik ang labi niya. Tinugon naman niya ito. Ayos lang magselos ka Nicole, may karapatan ka dahil fiancé mo ako. Pero wag kang mag-iskandalo sa harap ng maraming tao, nakakahiya baka mag-viral ka pa. Natatawang sabi niya. Napanguso naman ako. Alam ko naman yun. Nadala lang talaga ako ng selos at inis kanina. Sorry na po, nakangusong sabi ko, at iniyakap ang mga braso sa bewang niya. Kinurot niya ang pisngi ko, sabay kintal ng halik sa ilong at labi ko. I love you Nicole, always remember that. Anas niya na mapupungay ang mga matang nakatingin sa akin. I love you too Aristotle, ikaw lang. Nakangiting sabi ko. Ngumisi naman siya. Dapat lang dahil lulumpuhin ko sa bagbog ang aagaw sa'yo sakin. Tinaasan ko siya ng kilay. Ikaw rin, dapat ako lang dahil puputulan ko talaga yang junior mo, kapag may iba ka. Banta ko sa kanya. Tumawa siya. Ikaw lang talaga baby, pati ano ko iyong rin. Namula naman ang pisngi ko, at kunwaring inirapan siya. Fair na nga, uwi na tayo, sabi at kumalas na sa pagkakayakap sa kanya. Tatawa-tawang binuhay naman niya ang makina, at binalik na sa linya ng kalsada ang sasakyan. Abay nakauwi na pala ang bruhang ta. Ani Tita Lourdes na nakatingin sa hawak niyang cellphone. Nandito kami sa TV room, para samahan siyang manood ng paborito niyang K-drama. Hindi niya kasi maaya si Tito Carlo, dahil hindi nito hilig ang ganitong palabas. Curious naman akong napalingon sa kanya. Sino po Tita Ninang? Di yung bruhang ex ni Iris. Kinabahan ako bigla. Napaupo ako ng tuwid. Kahit kailan talaga ayoko sa babaeng ta. Masyadong spoiled brat at maarte. Mabuti na lang at hiniwalayan talaga siya ni Iris, unfriend ko na nga, nakakasira lang ng araw makita mga post niya, na puro kartihan lang. Kinagat ko ang labi. Aba, nagchat pa ang bruha. Ano naman kaya ito? Lumingon ako sa kanya. Dumagundong na ang kaba sa dibdib ko. Nakita kong napakunot noo si Tita Lourdes, habang binabasa ang chat. Pasimpleng nakibasa din ako. Tita, alam nyo bang may relasyon sila Iris, at ang ampun niyong si Nikolai? Napasinghap ako nang mabasa ang chat. Tumingin siya sa akin. Tita Ninang, kinakabahang sabi ko. Pakiramdam ko ay nasa lalamunan ko na ang puso ko. Magpapaliwanag po ako. Tita Ninang magpapaliwanag po ako. Nauuto at kinakabahan na sabi ko. Napalunok pa ako, dahil walang reaksyon ang mukha niyang nakatingin lang sa akin. Napayuko ako. Hindi ko kayang salubungin ang tingin niya. Tita kasi po, napaigtad ako nang hawakan niya ang kamay ko. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Nakangiti siya sa akin. Alam ko na iha. Aniya, po, alam ko nang may relasyon kayo ni Iris. Kinabahan ako lalo sa sinabi niya. Alam na niya, sinabi kaya ni Iris. Paano niyo po nalaman tita? Sinabi po ni Iris. Umiling siya. Nahal ata ko na kayo, kinumpirma ko lang sa kanya. Napakagat labi ako at yumuko. Sorry po tita. Bakit ka nag-so sorry?
Kasi po, pinisil niya ang kamay ko. Masaya ako para sa inyo ni Iris iha. Muli akong nag-angat ng tingin sa kanya. Nakangiti pa rin siya. Hindi po kayo galit sa akin? Nananansyang tanong ko. Hindi, bakit naman ako magagalit? Matagal ko nang ang gustong mangyari ang maging kayo ni Aristotle. Ngayon nagkatotoo na. Kinikilig pa na sabi niya at pumalakpak. Napanganga na lang ako, at hindi makapaniwala sa reaksyon niya. Hindi ko inaasahan na mabilis niyang matatanggap ang relasyon namin ni Iris. Kung alam na niya, di malamang alam din ni Tito Carlo at ni Mama. Napasinghap ako. Tita Ninang, sinabi niyo po ba kay Mama? Nag-aalalang tanong ko. Natigilan siya saglit. Hindi, kami pa lang ng Tito Carlo mo, at ni Manang Luming ang may alam. Ayaw ka naman namin pangunahan. Medyo nakahinga ako, dahil hindi pa alam ni Mama. Pero nahihiya din ako, dahil alam na ni Tito Carlo at ni Manang Luming, at malamang alam din ng ilan pang mga kasambahay. Kaya pala minsan iba ang tingin nila sa amin ni Iris, kapag magkasama kami. Ako na lang po ang magsasabi kay Mama, Tita Ninang. Tumango siya at ngumiti. Naiintindihan ko iha. Basta ako, kami ni Tito Carlo mo ay masayang masaya. Teka, dapat pala mag-celebrate tayo. Magpapaluto ako ng marami at ng lahat ng paborito mo. Natawa naman ako dahil sobrang excited ang hitsura niya. Naiiyak din ako sa saya. Dahil sobrang tanggap niya ako, at ang relasyon namin ng anak niya. Pinunasan ko ang luhang pamatak sa pisngi ko. O bakit ka umiiyak? Nagdadalawang isip ka na ba kay Iris? Naku, wag naman. May pagkaloko-loko lang yung anak ko na yun, pero mahal na mahal ka nun. Nag-aalalang sabi niya. Tumawa naman ako. Masaya lang po ako Tita Ninang, dahil sobrang bait niyo sa akin. Ngumiti siya. Halika nga rito. Aniya at binuka ang dalawang braso. Lumapit naman ako sa kanya at yamakap. Hinagod-hagod niya ang likod ko. Para nakitang anak na Cole, at napakasaya ko dahil naging kayo ni Aristotle. Botong-boto ako sayo. Kaya kapag may ginawa siya sayong hindi maganda, sabihin mo lang sa akin, bubugbugin ko siya. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Bigla ay parang may nawalang mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Si Mama na lang. Iris POV. What's up pare? Bati ni Dan. Nag-fist bump kami. Tinapik ko naman sa balikat si Pierre na tinutungga ang bote ng beer. Tinanguan lang niya ako. Buti naman nakasipot ka, lagi kang busy ah. Nakangising bati naman ni Austin na kalalabas lang sa front door, at may dalang pulutan. Kasunod niya ang nobyang si Micaela na buntis na. Nahihiyang ngumiti siya sa amin. Mas Mika, pinapasakit ba nitong kaibigan namin ang ulo mo? Hiwalayan mo na hanggat maaga pa. Taguan mo na ng anak. Buyo ni Dan. Binato naman siya ng cornet ni Austin. Ikakasal na kami no. Binalingan niya ang asawa at pinapasok sa loob dahil mahamog na. Napangisi at napapailing na lang kaming tatlo, habang pinagmamasdan ang dalawa. Sinong mag-aakala na ang pangalawa sa pinakababero sa aming magkakaibigan, ay napatino ng isang probinsyana. Tanggal angas niya ng layasan siya loko ba naman? O anong nginangisi-ngisi nyo dyan? Inggit kayo no? Nakangising baling sa amin ni Austin nang umupo na sa mesa. Si Lex na lang ang kulang kumpleto na. Not me, may asawa na ako. Nakangising sabat ni Pierre. Happily married na kasi siya at may anak na. Hindi rin ako. Singit ko. Bakit ako may inggit ikakasal na din kami ng baby ko. Nagtinginan silang tatlo sa akin, sabay ngisi. Pinakyo ko lang sila at ngumisi rin, sabay dampot ng bote ng beer. Congrats my boy. Bati ni Pierre sabay gulo sa buhok ko, si Dan naman ay pabirong sinuntok ako sa braso. Pero ang walang hiyang si Austin ay kinutusan ako. Malutong ko siyang minura. Tumawa lang ang lalaki. Oy, nagsama-sama ang mahihilig sa kiddie meal. Ani Lex na karorating lang. Umupo siya sa bakanteng upuan, at dumampot agad ng beer. Yun ang pang-asar niya sa amin na mahilig kami sa kiddie meal, dahil mas bata sa amin ng mahigit 10 taon ang asawa, at mga fiancé namin. Mas masarap magmahal ang bata. Ikaw lang ang lalambingin nila. Ani Pierre na 13 years ang gap sa asawa. Agree ako dyan. Sabat naman ni Austin. Me too. Segunda ko. Ngumisi at iiling-iling lang si Lex, sabay tungga sa bote.
Sabay-sabay naman naming nilingon si Dan, na tahimik na nanginginain ng pulutan. Nagangat siya ng tingin sa amin. Kumunot ang noo niya. What? Ang tahimik mo ah. Puna ni Austin sa kanya sabay ngisi. Nagkibit balikat naman siya. Hindi naman ako kasali sa inyong mahilig sa kiddie meal. I prefer mature woman. Yung hindi ko na kailangan turuan. Aniya at ngumisi pa. Sabi mo yan ah. Baka mamaya talunin mo pa ang record ni Pierre na 13 years ang gap sa asawa niya. Buyo ni Austin. Ina mo, isiningit mo pa talaga ako. Pinitik ni Pierre si Austin. Pinakyu naman siya ni Dan. O Lex pare, ngingisi-ngisi ka dyan, baka mamaya may binabahay ka ring bata ah. Buyo ko rin kay Lex. Hindi ako mahilig sa bata kagaya nyo. Aniya at nagbukas muli ng panibagong bote. Tumawa naman ang tatlo. Nginisihan ko na lang siya. Sa aming 5 ay siya talaga ang pinaka-babero. Kaliwat kanan ang babae niya. Para lang siyang nagpapalit ng damit. Isang araw cockerman din siya. Next month na ang kasal ko, huwag kayong mawawala. Kapag hindi kayo samipot kalimutan nyo ng kaibigan nyo ako. Ani Austin na mukhang may tama na ng alak. Nagsitanggoan na lang kami. Medyo lumalalim na ang gabi. Nakatatlong case na kami ng beer. Si Lex ay mukhang lasing na dahil nakailang bote na siya. Si Dan naman ay mas binanatan ang pulutan kesa sa beer. Kami ni Pierre ay nasa tamang huwisyo pa. Hindi siya pwedeng maglasing, dahil papagalitin siya ng asawa niya. Ako naman hindi rin pwedeng maglasing, dahil ayaw ni Nicole ang amoy alak sa hininga ko. Binitawan ko ang hawak na bote, at kinuha ang cellphone kong nag-iingay sa ibabaw ng mesa. Sumikdo ang puso ko nang makitang tumatawag si Nicole. Hello Nicole. Pero imbes na boses ng baby ko ang narinig ko, ay ibang boses ng babae. Tiningnan ko uli ang screen ng phone ko. Baby Nicole naman ang nakalagay. Hello who's this? Matigas na boses na tanong ko. Tumingin naman sa akin ang 4. Kuya Iris, si Carmen po ito. Naputol ang sasabihin ng nasa kabilang linya. May narinig akong mga ingay at mga boses. Parang nasa bar. Kumunot ang noo ko. Bakit na kay Carmen ang phone ni Nicole? Hello Carmen. Tawag ko sa babae sa kabilang linya. Ay sorry po kuya, si Nicole kasi ang likot muntik nang mahulog sa upuan. Narinig ko pa ang boses ni Nicole sa background. Para siyang lasing. Teka, umiinom ba sila? Carmen, nasaan kayo? Salubong ang kilay na tanong ko. Nandito po kami sa bar ni Nicole kuya, medyo lasing na siya at makulit. Pwede bang pakisundo na siya? Hindi pa ako lasing. Napapikit ako nang marinig ko ang boses ni Nicole sa background na mukhang lasing na nga. Kailan pa siya natutong uminom? Alam ko hindi siya umiinom. Carmen, nasa ang bar kayo? Dito po sa Neon Night sa Green Hills kuya. Ay Nicole, ano ba? Pumirmi ka nga. Napahilot ako sa sentido at napatuwid ng upo. Papunta na ako dyan, bantayan mo si Nicole Carmen. Huwag mo palalapitan kahit kanino. Bilin ko sa kanya. Oo kuya. Inis na pinatay ko ang cellphone at tumayo. Alis ka na pare. Ani Austin. Oo, sasanduan ko si Nicole sa bar. Sabi ko. O sige, ingat ka pare, padala ko na lang sa office mo ang invitation. Tumango ako at nagkipag-fist bump sa kanila. Maingay sa loob ng bar nang pumasok ako. Hinanap ko si Nicole at si Carmen. Hindi naman ako nahirapan dahil nasa counter sila, at may mga kasama pang ibang babae at lalaki. Nakasubsob na sa counter si Nicole, habang alalay siya sa likod ni Carmen. Lumapit ako sa kanila. Nagtinginan naman sa akin ang mga kasama nila. Lalo na ang mga babae. Kuya Iris, nandyan ka na pala. Eto si Nicole lasing na. Bumantong hininga ko, at hinaplos ang buhok at likod ni Nicole. Kanina pa kayo umiinom? Tanong ko kay Carmen. Mahigit 2 oras na kuya. Si Nicole kasi hindi naman pala marunong uminom pero nagpumilit. Napakamot ako sa kilay, at inangat ang katawan ni Nicole, bamulong pa siya. Marahan kong sinandal ang ulo niya sa akin. Guys, si Kuya Aristotle nga pala boyfriend ni Nicole. Fiancé. Pagtatama ko, para na rin iparating sa mga lalaking naroon, na taken na si Nicole. Ay sayang naman, taken na. Swerte ni Nicole ha, poppable ang jowa niya. At halatang komento ng mga babae sabay hajijek. Hindi ko na lang sila pinansin.
Luuwi ko na siya Carmen, hindi ka ba sasabay sa amin? Hindi na kuya, mamaya pa kami uuwi. Tumango na lang ako, at nalalayang tumayo si Nicole. Let's go home baby. Anas ko sa kanya. Hinawi ko ang buhok niya. Mapupungay ang dilat niyang mata. Irish, anas niya sa pangalan ko. Uwi na tayo. Kaya mo bang maglakad? Malambing na tanong ko sa kanya. Tumango naman siya, at sinandig ang katawan sa akin. Nagpaalam na ako sa mga kasama niya sa counter. Nang may ayos ko na ang upo niya sa passenger seat, ay napamura pa ako dahil sa suot niya. Hapit na bestidang puti na hanggang kalahati lang ng hita ang suot niya. Medyo mababa din ang neckline, at sumusungaw ang loob niya. Muli akong napamura ng kumislot ang bagay sa pagitan ng ano ko. Humugot ako ng malalim na hininga, at kinabit ang seatbelt niya. Hinawi ko pa ang buhok niya, at inayos ang ulo niya sa pagkakasandal. Tinitigan ko muna ang namumula niyang mukha at hinalikan siya sa noo. Maingat kong sinara ang pinto, at umikot sa driver seat. Banayad lang ang takbo ko, para hindi siya magising. Maya-maya lang ay gumalaw siya. Mukhang nagising. Gumawi ang mukha niya sa akin, at dahan-daang nagdilat ng mata. Iris. Yes baby, uuwi na tayo. Hindi na siya sumagot at pumikit ulit. Napasinghap ako nang dama ko ang kamay niya, sa harapan ng pantalon ko at pumisil.